Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gerald Orgasan Vidal from Big Exalt Ministry at ngayon po ay kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Hello po, Pastor Bong. Kamusta po? Hello, Gerald. Mabuti naman sa biyaya ng Panginoon Diyos. Praise God! So, maraming salamat po, Pastor Bong, sa inyo pong mensahe sa amin ngayong araw na ito tungkol po sa ikawalong utos. Handa na po ba kayo sa aming mga katanungan? Sa biyaya ng Panginoon. Okay, para po sa ating first question, Pastor, ano po ang biblical perspective sa madalas na sinasabi ng iba na parang hindi ka na-asenso sa panahon ngayon kung hindi ka gagawa ng kahit konting illegal o magko-compromise sa tama? Ayan, alam mo, napakagandang tanong yan. Kasi ang totoong asenso, anong klaseng tao ka na nabuo yung nabuo tungkol sa iyo. Kaya ang asenso, ano yung relasyon mo sa Diyos? Umasenso ka ba sa iyong ugnayan sa Panginoon Diyos? Kasi itong malungkot, hindi natin lalo nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos to provide for our needs. And ang Diyos, nangangako siya na hindi niya tayo pagkukulangin. Bagamat, minsan, pinauunlad niya tayo para gamitin natin sa ikasusulong ng kanyang kalooban at ng kanyang palatuntunan. Ganun pa man, minsan, yung eksakto lang. And sa totoo lang, yung makontento ka lang, sobrang yaman mo na eh. Kaya yung asenso, yung pagkaintindi ng asenso ng tao, minsan magiging makamundo din, yung tipong maraming pera. Pero pag inisip mong mabuti, ilan bang bahay ang kailangan mo talaga para maging masaya ka? Ilan bang kotse ang kailangan mo talaga? Di ba? Ang tanong, kaya ang mahalaga, ano ba talaga yung kailangan lang? And sa totoo lang, mas nakakapagod ang napakaraming bagay na hindi mo naman kailangan na meron ka. Huwag tayo mainggit. Sabi ng Lord, pansamantala lang yan. And para naman po sa ating pangalawang katanungan, Pastor, so ano din po yung biblical perspective or encouragement niyo po para naman sa mga taong nabiktima ng pagnanakaw o panlalamang gaya ng na-scam, nautangan, tapos hindi po nabayaran, at iba pa pong mga katulad na ganitong karanasan? Ayan. Alam mo, totoo yan, masakit na maloko ka. Masakit na naisahan ka. And ito po isang bagay na wag nating kakaligtaan. Ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Kaya hindi ikaw ang nanakawan. Ninakawan nila si God. And isipin mo kung si God ang ninakawan mo, sino kaya gaganti sa iyo, di ba? Hindi ka na makakalasot sa Diyos eh. Kaya ibigay mo na yun sa Diyos. Ang totoo niyan, yung na-build na character sa iyo, hindi mawawala yon. Yung nagnakaw ang nawawalan. Ikaw naman, lalo ka lang nagiging ganap at yung nawala, kaya naman palitan ng Diyos yun sa iba't ibang paraan. Kaya focus ka lang sa Lord. Kasi kapag pinatulan mo pa yon at hindi ka makatulog, dalawa na nanakaw sa'yo. Nanakaw na yung pera mo, nanakaw pa yung kapayapaan mo. Wag naman sana mangyari yun. And ano naman po yung maipapayo nyo, Pastor, sa mga taong naiisip na makatwiran ang pagkuha ng mga bagay na hindi kanila kung ang layunin naman po nila ay para sa mga ikabubuti ng kanilang mga mahal sa buhay? Ayan ang pinaka medyo mahirap. Kasi nga, halimbawa kung gutom na ikaw, gutom na yung pamilya mo, tapos kailangan mo silang pakainin. Sabi nga nila, matitiis mo lahat ng gutom, pero pag nakita mo ni anak mong walang kakainin, gagawin mo ang lahat para lang mapakain sila. Kaya kahit sa Bible, pag nakita mo yung isang tao na nagnakaw para may makain, sabi niya, minsan hayaan mo lang, pero pag nahuli naman, isasauli niya pa rin ng maraming beses. Isang bagay na alam ko, kung ganun ka nagmamalasakit bilang tatay o magulang sa iyong anak, sabi nga ng Lord, how much more your Heavenly Father. So, yung sinabi ni Jesus yon, it pertains to prayer. Kaya dapat, huwag nating kalimutan that we can run to God in prayer. Talagang ang Diyos provides. Yun ang totoong alam ko. He provides. He fulfills His words. Diba? Kaya seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In other words, pwede kang magutom ng sandali, pero hindi ka mamamatay sa gutom. Amen. Praise God. And para naman po sa ating last question, Pastor, sa harap po ng patuloy na issue ng corruption sa bansa po natin at kaliwat ka ng pagnanakaw, ano pong magagawa ng mga taong pagod na magdasal at nagtatanong kung nasan po ba ang Panginoon sa gitna ng tila mabagal na pagdating ng hustisya? Ayan. Alam mo, dyan nakakalungkot na kaisipan ng maraming Christians. When they thought, pray.
Hindi lang naintindihan ng prayer is communion with God. And God also gives instruction pag nagpe-pray tayo. Kaya tulad ni Nehemiah, nagpray siya, lugmok siya because of what happened to Jerusalem. Pero nagbigay ng instruction sa kanya ng Diyos kung anong kanyang gagawin. Kaya when the time comes na mag-open yung opportunity, ready siya. And problema natin, pray tayo ng pray, pero hindi man tayo aware sa opportunity ibubukas ng Diyos. And we're not even aware of the steps that we are to take para gawin natin nararapat. For example, when God gives you the opportunity to testify for what you have witnessed na alam mong pagnanakaw, opportunity yung tumayo ka. Pero pag may ganong opportunity, ilan ang may tapang na magsalita? Di ba? Madalas, ang iniisip pa rin natin, self-preservation. Di pareho lang tayo na magnanakaw, yung sarili lang din nila ang iniisip nila. Kaya kailangan tayo maging aware sa ano sinasabi ng Diyos and always be ready. Kaya nga sabi, watch and pray that you will not fall into temptation. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot na aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.